Okay. So dahil nga po sa pagtanggol nga po ni dating Pangulong Duterte dito nga po sa kanyang anak na which is hindi naman natin masisisi kasi nga tatay yan. O ngayon, pahiya na naman si dating Pangulong Duterte. Isipin nyo yun mga kababayan, di ba? Si dating Pangulong Duterte po nananahimik na. Nagpapahinga na lang po yan. Natutulog na lang po sa Davao yan. Oh, so dahil nga po sa hindi nga masagot ni Sara Duterte yung mga issue sa kanya about po sa confidential funds, ang ginawa ni Sara Duterte, inistorbo yung tatay niya. Sabi nga ni Alibuga, ano daw baby Sara daw yung tawag niya. Natawa talaga ako doon. So, inistorbo niya pa yung tatay niya. So ngayon, dahil nga po sa pang-iistorbo nga po ni Sara Duterte sa tatay niya, so anong nangyari pa, makakasuhan pa si Digong ng grave threat. At dahil nga po dyan, sa nagkada-hetot-hetot na nga po, itong ginawa nga po ni Sara Duterte, ang sagot ngayon ni Sara Duterte, alam niyo kung ano sagot ni Sara Duterte? About dun sa ginawa ng tatay niya? Ang sagot ni Sara Duterte, no comment. No comment ang sagot niya. No comment na si Vice President Sara Duterte sa usapin ng confidential funds. Yan ay matapos siyang ipagtanggol kamakailan ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Giit ng dating Pangulo, walang masama sa hiling na pondo ng Office of the Vice President, lalo't gagamitin daw sana ito para sa pagbabalik ng ROTC. Tuluyan ang inalis ng Kamara sa budget ng OVP at Department of Education ang 600 million pesos na confidential funds. Kanina bumisita ang Vice Presidente sa Malabon at Navotas para sa isang gift-giving event. Kasama niya si Senator Amy Marcos. VP sana lang po. No comment po. Thank you. Yes, sir. No comment, sir. Oh, hindi ko talaga alam mga kababayan kung bakit marami po nag-iidolo po kay Sara Duterte. Isipin niyo mga kababayan, 'di ba? Inistorbo mo yung tatay mo na nagpapahinga sa Davao. Inistorbo mo para magsalita. So ngayon, imbis na makabuti yung ginawa nga po ni dating Pangulong Duterte sa pagtatanggol nga po kay Sara Duterte, makakasuhan pa. Kakasuhan daw siya next week eh. So ngayon, dahil nga po, 'di ba? Dahil nga po sa ginawa nga po na yan ni Digong na napahamak pa, ang sagot lang po ni Sara Duterte, no comment. Ganito gusto niyo maging presidente, no comment. Unang-una, hirap magtagalog, hirap magsalita, hindi marunong ipagtanggol yung sarili niya, tinawag yung tatay. Pagkatapos, after all ng mga nangyari, no comment. Ganyan ba ang gusto ninyong maging presidente? Pagkatapos pro-China pa. So mga kababayan kasi ito lang no. Meron po akong papakita sa inyo. So mga ka-streetwise, nung February 2019, nagtayo po ng law firm si Sara Duterte at saka yung asawa niya. Okay. So nagtayo sila ng law firm sa Cebu. Kasi alam naman po natin na si Sara Duterte po ay abogado daw. Hindi. Abogado talaga siya, sorry. Abogado talaga siya. Sinilip po na sa sa Supreme Court, abogado talaga siya. Okay. So ang sabi dito no, just bear with me no, just bear with me. Okay. Balita ito noong 2019. Okay. The law firm of Inday Sara and husband Carpio Duterte lawyers open Cebu office. Yan. So nag-open po ng law firm si Sara Duterte at saka ng asawa niya sa Cebu City. So ito po, medyo maintriga po kasi ito. Kasi ang sabi dito, Mayor Duterte Carpio is a partner in the law firm but she is presently on leave from the firm since as a mayor, she could not practice her profession. So mga kababayan po kasi, may mga ugong-ugong na po talaga na bali-balita na hindi po talaga nakapag-practice po ng abogasya si Sara Duterte. So no wonder kaya pala na hirap siya magsalita. O, di ba? Kasi nga, hindi pala siya nakapag-practice. Abogada siya, pero hindi siya nakapag-practice ng abogasya. O, base lang ito sa balita, And then, Lawyer Carpio speaking to CDN Digital on Tuesday, February 12, said the setting up of the Carpio Duterte lawyers in Cebu had nothing to do with politics. So, blah, blah, blah. Okay na yan. So, mga kababayan po kasi, meron po akong papakitang interview dito. So, actually, itong tatlong tao na to, unang-una dito, itong si Attorney Dino Singson de Leon. So siya po yung abogado na nanghihingi po ng SALN ng mga Duterte. Pero I doubt hindi po talaga magbibigay ng SALN ang mga Duterte. Kasi mga kababayan, no. Ito ulitin ko lang no sa mga hindi lang po nakakaalam. Actually na-content ko na ito syempre with resibo, with evidence. Pero ito kukwento ko na lang no.
Sa hindi lang po kasi nakakaalam, yung pinakayaman po talaga ng mga Duterte noong 2016 ay 23 million. Ayan po yung nakalagay po sa SALN nila. And then noong 2017, tumaas po ito ng 28 million. So ang nangyari po mga kababayan, nung 2018 na, hindi na po nagbigay ng SALN ang pamilya Duterte. So hindi na nga po nagbigay ng SALN yung mga pamilya Duterte hanggang ngayon. Hindi pa rin po sila nagbibigay po ng SALN. So ito nga pong si Attorney De Leon ay nag-request na naman po, 'di ba? Nag-request na naman po ng SALN po ni Sara Duterte. Na I doubt po na hindi naman po yan matutuloy kasi gumawa po kasi ng batas itong ombudsman na appointee ni Pangulong Duterte na si Martires na bago maglabas ng SALN, ang presidente dapat dumaan muna sa ombudsman. Na dati naman po mga kababayan, wala naman pong ganong klaseng ruling ang ombudsman. Nangyari lang po yan nung panahon nga po ni dating Pangulong Duterte. Isipin nyo lang mga kababayan, no? Na-content ko na to no, with resibo naman, pero kunakwento ko lang ulit. Isipin nyo lang mga kababayan, di ba gumawa po ng isang hakbang si dating Pangulong Duterte at ginamit niya po yung ombudsman para po protektahan yung SALN niya. Na alam naman po natin na itong si Martires, hindi po pwedeng basta-basta na lang tanggalin yan. Kasi nga po, appointee po yan. Meron po yung meron po yung term. I think 6 years ata, kung di ako nagkakamali. 6 years. 2025 pa matatapos yung term ni Martires eh. So papalitan po siya ng magiging appointees po ni PBBM. So ngayon mga kababayan, no, dinaanan ko lang yan. So dito nga po sa pag-uusap ni Attorney De Leon, meron pong isang lalaki na ang pangalan nito, no, dati po itong journalist, Manny Mugato, na nabanggit din po yung tungkol nga rin po sa pag-practice po ni Sara Duterte ng law. So pakinggan natin to Ito rin si Vice President Sara Duterte, hindi rin natin mailabas. Ilabas niya na sa publiko. Kung wala siyang tinatago, wala po kayong tinatago, hindi naman po mahirap na ipakita sa mamamayan kung lumaki ba talaga ang inyong income at kung saan nyo kinuha yan. Yun lang naman yun eh. Di ba? Napakasimple ng tanong. Tataka lang ako, Atty., no, kung malaki ang SALN ni Vice President Sara Duterte, saan naman ang galing ang yaman niya? Samantalang hindi naman siyang nag-practice ng law pag-graduate na sa law school. Hindi po ba? Mayor lang siya. At ang mayor, may sweldo lang. No? Siguro makikita nga natin yan. Ewan ko kung binabayaran yung mga nananampal ng sheriff, di ba? Pero hindi naman siguro. Right? So, hindi natin alam kung saan nakukuha yan. Di ba? Pero kailangan muna natin makita. Bago tayo magkaroon ng mga haka-haka kung saan niya kinuha, tingnan muna natin. Baka naman paglabas ng SALN niya, hindi naman gano'ng kalaki. Hindi gano'ng kalaki. Ilabas niya muna. Ayaw ko muna maging haka-haka. Sabi nga nila, wag muna tayong mag-judge, di ba? Na ilabas niya. Ngayon, kung ayaw niya ilabas, may tinatago ka po ba, Madam Vice President? Katulad ng pagtatago ng iyong ama sa kanyang SALN at sa kanyang health records, di ba? Dali-dali mang ilabas yan kung wala kang tinatago. Ayan so nabanggit na naman to kasi kanina. So ito. So actually may mga ugong-ugong na talaga na hindi talaga nag-practice si Sara Duterte ng abogasya. So kanina pinakita ko na kanina sa inyo yung balita po ng si ano ba yan? Basta yung news outlet na kanina. Nakalimutan ko na. At saka ito nga pong sinasabi nga po ng isang retired journalist. So mga kababayan, ang ginawa po natin, research po natin kung totoo ba talagang abogado si Sara Duterte. So actually, abogado naman talaga. So nag-check po tayo sa Supreme Court. So andito po yung pangalan niya. Yan So Duterte Sara Zay Zimmerman. So si Sara Duterte po ay naging abogado noong May 12, 2006. So ayan po yung roll number ni Sara Duterte. So ibig sabihin naging abogado si Sara Duterte May 12, 2006. Yan. Okay. So ngayon, i-search po natin yung political history ni Sara Duterte. So ito po yung political history po ni Sara Duterte. So tandaan niyo po mga kababayan, si Sara Duterte po ay naging abogada noong 2006. Pero naging vice mayor po siya 2007. 'Di ba? Vice mayor po 2007. So ayan po, ewan ko lang kung napagsabay niya po yung pagiging abogada at saka pagiging vice mayor. So hindi ako sure. Hindi ako sure doon. Pero ang sinasabi ko lang dito mga kababayan,
isang taon nung naging abogada si Sara Duterte, naging vice mayor kaagad siya. Ito na, tuloy-tuloy na. So 2007, 2010 vice mayor, 2010, 2013 naging mayor, and then yan na. 2016, 2022 naging mayor ulit. So, ngayon, ewan ko lang, basta nabanggit ko lang yan, wala akong ibang intention dyan, pero ang pinupunto ko lang dito, no, mapagsasabay ba ni Sara Duterte yung pagiging abogado sa pagiging vice mayor at pagiging mayor? Di ba? Kasi mga kababayan kasi, di ba, no doubt naman po talaga na talagang abogada si Sara Duterte. Pero kung na-practice niya ba yung pagiging abogada, doon tayo may question. Kasi mga kababayan po kasi, di ba, kung maalala po natin, no, nung nakarang eleksyon, si Leni Robredo. Talagang inaasar po natin si Leni Robredo na attorney no case. 'Di ba? Well, nung chinek ko naman yung pangalan ni Leni Robredo sa Supreme Court, abogado naman talaga, andun yung pangalan niya. Leonora Robredo, parang ganun. Pero mga kababayan po kasi, at least si Leni Robredo, nakapag-practice po ng aboga siya kasi po naging lawyer po siya ng human rights. Di ba? At may mga records naman yun. Wala siyang hinawakan na kaso sa tingin ko, pero nakapag-practice siya ng pagiging abogado. Mga ilang taon din ata yun, mga 2 taon. So ngayon, mga kababayan, syempre, ito lang dapat yung isa sa mga iniisip po ni Sara Duterte. Na once po na sakaling maisipan nga ni Sara Duterte na tumakbo po bilang isang presidente sa 2028, isa po ito sa mga bagay na mauungkat sa kanya. Kung ano po yung ginawa natin kay Leni Robredo about po sa pagiging abogada niya, malamang ganun din po yung ibabato po kay Sara Duterte. Ako naman mga kababayan, admitted naman po talaga ako. Hindi ko po kayo niloloko. Na kaya ako po binabanatan o nagiging kritiko ng mga Duterte kasi ayokong magkaroon ng presidenteng pro-China. Ayun po yung pinaka-motivation ko dito. Hindi ko po sinasabi sa inyo na si Sara Duterte, hindi ko naman pinupolitika yan. Pinupolitika ko po si Sara Duterte. Ako lang, pinupolitika ko po siya. Kasi ayokong magkaroon ng presidenteng pro-China. Ngayon, kung lolokohin tayo ni Sara Duterte na kunwari, pupunta siya ng Scarborough Shoal na itutuloy niya yung pagiging jet ski ng tatay niya na hindi natupad, hindi pa rin ako maniniwala. Kasi dati mo pa ginawa yan. Isipin nyo lang mga kababayan, no? Hindi na nga nagsalita si Sara Duterte about sa West Philippine Sea. Ang ginawa niya pa, nagsalita pa ng Chinese. 2 beses. Nagpa-picture pa sa mga Chinese. At saka, meron pong 2 empleyado na pumunta po sa seminar ng China Propaganda Council. So kahit na hindi na magsalita si Sara Duterte, may mga indications po na pro-China talaga siya. 'Di ba? Sa tulong po ng aking maliit na channel at pati na rin po kayo, 'di ba? Sana makagawa tayo ng paraan na wag po tayong papayag na magkaroon po ng pro-China na presidente. Kasi po mga kababayan, lahat po ng mga ginawa ni Pangulong BBM, ni PBBM, lahat po ng mga paghihirap niya diyan po sa West Philippine Sea, lahat po yan mababaliwala pag nagkaroon ulit tayo ng presidenteng pro-China. Ganun lang po ka-basic yun. Kung hindi lang sana pro-China si Sara Duterte, edi sana tumahimik lang ako. Yun nga lang pro-China eh. Hindi po ako papayag talaga noon. Ewan ko lang kayo kung papayag kayo, pero ako ayoko. Ayoko po talaga. Di ba imbis na kundinahin yung China, ang ginawa niya, nagsalita pa ng Chinese. Nagpa-picture pa sa mga Chinese. Nagpapunta pa ng mga empleyado sa China. Pagkatapos, sinusuportahan at pinagtatanggol ni Sasrogando Sasot na admitted na mouthpiece ng China. So yun lang po mga kababayan. So maraming salamat po. Umabot po ng kanina 1,300 yung nanonood po kanina, pero nung nagpakita po tayo ng resibo na mali yung pinaniniwalaan nila, nag-alisan. Pahiya. Ayan po kasi mga kababayan ang napapala ng mga taong walang bait sa sarili. Pag napapahiya, on denial pa rin.